So, ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Subalit, labis na nasaktan po siya nung nagbitray sila Adan at si Eva. Kaya makikita po natin the covenant with Noah through Ham and sin entered and mankind. So, dahil po sila ay nagkasala, pumili na naman po siya ng isang tao sa pamamagitan ni Noah. Sa bilis ng sakit ng naramdaman ng Diyos, siya ay muling pumili ng tao mula sa ika-siyam na salinlahi ni Adan, at ito ay si Noah. Muli ay umasa ang Diyos na hindi susuway ang mga taong ito. So, tingnan po natin kung gaano nagmamahal ang Diyos. Ngunit muli siyang nabigo nang pumasok ang kasalanan sa anak ni Noah na si Ham. So, grabe, no? Nagkasala naman muli? Yes. Nagkakasala naman ang tao. Kaya sinasabi po sa Genesis chapter 9 verse 22, Ham, the father of Canaan, saw his father naked and told his two brother outside. Ayan po. So, yun po yung kasalanan niya, na tinismis niya yung kanyang ama. Kaya sinumpa ng Diyos ang lahi ni Ham o ang Kanaan upang maging pinangakong lupain na ipamana ng Diyos sa kanyang piniling bayan. So, grabe, no? Kasi nagkasala na naman sila. So, kaya, ano po ang mangyayari? The covenant with the Abraham and covenant with the chosen people at the time of Moses. So, kaya pumili uli siya ng tao. Yes, sa pamamagitan naman po ni Moses. Ang Diyos ay hindi sumuko. Kaya muli siyang pumili. Grabe, ano? At ang Diyos ay gumawa ng tipan kasama siya. In Genesis chapter 15, verse 13 to 14, ito po ang sinasabi. Then the Lord said to him, Know the certain that for 400 years you descendant we will strangers in country not their own, and that they will be enslaved in mistreated there. But I will punish the nation deserve as served, and afterward they will come out with great possession. So, ano pong nangyari? Dahil po sa pagkakasala ni Noah, natupad po yung kasalanan sa panahon po ni Moses. Na po, kaya na-slave po sila sa Egypt. Pero nangako ang Diyos na ang sino man gumawa sa kanila ay pararusahan ng Diyos. At ano pa po yung pangako niya? Pag alis nila doon sa pagkakalaya, sila po ay magiging mayaman sapagkat bibigyan sila ng Diyos ng mga kayamanan. Ayan po. Yun po yung sinabi ng Diyos. So, kapag nangako ang Diyos ay tinutupad, yes, tinutupad niya po ang kanyang mga pangako. Kaya makikita po dito na ito ay kanyang binigyan ng katuparan sa panahon ni Moses. Kung kailan na itatag ang bayan ng Israel na lubos na minamahal ng Diyos. So, grabe di po ba? Tinupad niya po sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. So, lahat po ng mga pangako ng Diyos ay tinutupad. Yes. Kaya ngayong umaga, nawa po ay makatulong sa inyo ito. At
pagpalain po kayo sa pamamagitan ng mga salita ito. At atin po ipagpapatuloy sa susunod po na video. Good morning po.